nakaangkla sa Sunday school natin yung kinanta ng choir. Marami tayong natutunan na ang tindi pala ni Tyndale, ano? Siya yung unang nagbuwis ng buhay para lang ma-translate sa English yung Bible. Okay, maraming salamat din po sa ating Milea Salonga. Talagang nakaka-relax, nakaka-refresh ng espiritu. At sa choir, of course, salamat po sa inyong mga inihandang tanging bilang para sa Panginoon. Konting panahon na lang po ay makukumpleto na yung ating ipinag-pray. Patuloy lang po tayong umasa at magtiwala sa Panginoon at magagawa pa ng Panginoon sa ating bahay-sambahan. Ang ating pong tinatalakay as we continue, paano sila naging aral sa atin ngayon? Atin namang pag-uusapan, minsan pa, ito uling si David. Ang title natin is From Anointing to Training. Noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin na si David, mula doon sa pastulan, tinawag, tapos inanoint ni Prophet Samuel. Ang problema, shepherd, tagapag-alaga ng tupa, itong si David. Hindi nga naging kapitan ng barangay itong si David eh. Ibig sabihin, when we talk about politics, wala siyang idea, wala siyang training. Kaya, kay buti ng Panginoong Diyos, mismong si David ang nangbanggit nito, nais kong i-quote sa inyo to, Psalms 23 verse 1, wala sa outline, pero sa Bible nyo, tignan sa inyo mga King James. Ito kasi experience kasi nito ni David eh. Ano ang sabi ng Psalms 23, verse number 1, na iilan sa inyo ang nakakaalam nito, ang sabi ay, The Lord is my shepherd, I shall not want. Karanasan ni David ito. Ang sabi niya, inilintulad niya ang kanyang Panginoong Diyos na shepherd. At sabi niya ganoon, ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako nagkulang. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan ko, from the very start, hanggang sa sinulat niya ito, hanggang siya ay nabuhay, hindi siya pinagkulang ng Panginoong Diyos. Again, ang kulang kay David, training. Kaya from anointing to training. Di ba na ipangaral ko na ito ng mga nakaraang linggo na ang provision ng Diyos nakaplano na. Kaya nga sabi ng Panginoon, wag na kayong mag-alala sa araw ng bukas kung anong inyong iinumin, ang inyong kakainin, saan kayo titira. Nakaplano na yan sa Diyos. Andyan ang provision ng Diyos. Ang gagawin lang natin, pagtiwalaan yung plano ng Diyos. Noong sinisingil ang Panginoon ng tax, anong sabi ng Panginoon? Peter, kumuha ka na isda. Isda, huli ka isda. At kumuha na isda, tingnan mo yung bibig. Andun yung yung barya pambayad ng tax. Meaning to say, talagang ang Diyos ay hindi magkukulang. Nakaplano ang provision ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya atin pong i-discuss ngayong umaga, David, from anointing to training. Church, tayo muna tayong lahat. Tayo muna ihingi ng guidance sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa umagang ito. Salamat sa panahon. Patuloy kaming nananalangin sa inyo pong mensahe na ang Panginoong Hesukristo ay tunay na aming pastol at hindi siya magkukulang sa aming mga pangailangan. Gayun din po, Panginoon, kaya may araw ng linggo, kaya may mensahe. Kasi meron kayong gustong punuan na kulang kami. Meron kayong gustong idagdag na wala pa kami. May mga prinsipyong kailangan naming matutunan na wala kami. O kaya naman nalimutan na namin kaya narito muli ang inyong salita para ipaalala sa amin. Tunay nga, Panginoon, na hindi kayong magkukulang sa amin. Bagamat kami, Panginoon, ay patuloy ang pagkukulang sa inyo, pero still ang inyong katapatan sa amin ay hindi nagmamaliw at hindi nagbabago. Patawad, Panginoon, sa anumang pagkukulang namin. Batid nyo itong lahat, Panginoon. Wala kaming sikreto, wala kaming pwedeng ilihim. Even our attitude this morning, forgive us. Help us, Lord,
Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, muli kayong magpaunawa ng inyong makapangyarihan salita. Salamat ng marami, Ama. Ito'y panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Tutok tayo sa chapter 16. Upo na po tayo ng 1 Samuel. Tutok lang muna tayo doon dahil andito yung continuation ng ating pinag-uusapan. Ngayon po, sinikap natin na letter S yung unahan ng ating bawat puntos. Ano po, kaya madali nyo itong maaalala, madali nyo itong matatandaan dahil puro letter S yung aking pong ginawang outline para alliteration kung tawagin baga at madaling maintindihan ng mga nagtuturo. Kanina nakita ko yung importance na talagang maganda na talaga na ipinoproject dito yung outline eh. Naging yung ganda noong idinidiscuss yung kay Tyndale, yung 1534, 1535, hanggang nagwakas yung buhay niya ng 1536. Matitrace mo dahil nakaproject eh. No po, kaya ganun po yung ating ginagawa para mapadali ang ating pag-aaral at kung meron mang kayong photographic memory, i-print nyo na lang kapag nakuhanan nyo na. No? Okay. Mabilis lang ito. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Point number 1 kagad tayo. Point number 1, situation. Binagsakan si King Saul ng ganitong sitwasyon ng Diyos. Dahil si King Saul, alam natin, nung nakaraan na pag-aaral, siya ay nag-disobey sa Diyos. At yung situation na ibinagsak ng Diyos kay King Saul, talaga namang hindi niya magugustuhan. Ganon din mga kapatid. Make sure mga kapatid na tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, na tayo talaga ay nagsusumikap na sumunod sa Diyos. Kung ayaw natin mabagsakan tayo ng sitwasyon na hindi natin gugustuhin. Anong sitwasyon na ibinagsak ng Diyos? 1 Samuel 16, verse number 14. Ito ang sitwasyon na ibinagsak ng Diyos kay King Saul. Verse number 14. But the Spirit of the Lord departed from Saul. Unang bagsak, yung Espiritu ng Diyos, kasi nung araw si Sir Lester, sa Old Testament, ang Espiritu ng Diyos hindi naman talaga nananahan eh. Talagang paalis-alis eh. Ang purpose ng Holy Spirit nung araw, i-empower ka sa ipinapagawa ng Diyos. Kapag obedient ka sa Diyos, i-empower ka pa lalo ng Holy Spirit. Kapag nakita ng Diyos tama ang puso mo, i-empower ka pa ng Holy Spirit. Kaya usapang puso talaga dito eh. No po, ngayon, ang unang bagsak sa sitwasyon ni King Saul, tinanggal ng Diyos ang kanyang espiritu dahil itong si King Saul, pasaway na. Wala na siyang empowerment from the Holy Spirit. Praise God. Ang Holy Spirit ngayon, naka-indwell na sa Kristiyano. Pero wag tayong pakasiguro na nasa atin ang Espiritu ay okay na buhay natin. Alam niyo ba nakalagay sa Bible, kapag tayo nakagawa ng kasalanan, nagigrieve, nalulungkot ang banal na Espiritu. Kaya ang tunay na Kristiyano, pag nagkamali, nagkasala, nalulungkot siya. Pero yung nagsasabing siya ay Kristiyano, puro mali ang ginagawa, puro disobedience ang ginagawa, tapos masaya pa, baka wala talagang Holy Spirit na nalulungkot sa loob niya. Tama po. Unang bagsak na sitwasyon, tinanggal ng Diyos ang kanyang espiritu. Hindi na pwedeng manahan ito doon sa pasaway na hari. Kahit pa nga siya hari. Pangalawang bagsak na ginawa ng Diyos sa kanya, an evil spirit from the Lord troubled him. Alam mo, Sir Lester, pinag-aralan ko yung nakalagay dito, an evil spirit from the Lord troubled him. The word troubled him, na ibinigay ng Diyos yung evil spirit para guluhin siya, ang ibig sabihin po nito, nagkaroon po ng depression si King Saul na halos masiraan ng bait, halos mabaliw. Ganito ang naging sitwasyon ni King Saul.
Tingnan niyo mga katabi mo, mukha ba siyang depressed? Baka pinadala ng Diyos ng spirit of depression. Meaning, may resulta ang bawat disobedience sa Diyos. Kaya lang, hindi magandang resulta. If you remember, sabi ng Panginoong Diyos, huwag kayong kukuha doon sa sasakupin nyo. Huwag kang kukuha. Natukso si Achan, kumuha ng Babylonian garments at kung ano-ano pa. Alam nyo, in-stone to death si Achan, pati ang pamilya niya. Ibig sabihin mga kapatid, hindi mo talaga gugustuhin ang resulta ng disobedience. Aayawan mo. Bakit? Para tayo madala. Tama po ba? Kaya salamat sa Panginoon, kapag nagdi-disobey tayo, may mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Ang purpose lang ng Diyos ay madala na tayo, matuto na tayo, lumago na tayo, at matuto na tayong sumunod sa Diyos dahil hindi better life, hindi best life yung buhay na nasa disobedience sa Diyos. Hindi yan yung pinapangarap ng buhay. Listen carefully. Tayo bilang mga Kristiyano, pwede nating i-manage yung buhay natin sa publiko na ako ay good guy. Di ba? Na ako ay mahusay. Na ako ay magaling. Kaya sa paningin ng mga taong nakapaligid sa akin, good guy ako. Mahusay ako. Magaling ako. Pero alam mo ba kapatid, yung real you, yung totoong ikaw, Diyos ang nakakakita. Tama po ba? It's so easy to manage myself na maging good guy kay Jaime. Are you listening? Pero pag uwi mo ng bahay, sino ka? Ano tingin ng kapatid mo, ng asawa mo, ng mga kasama mo dyan sa bahay? Sino ka? Ang Diyos ang nakakakita na hindi nakikita ng tao, and that is our heart. Kaya mga kapatid, wag lang tayong laging iminamanage ang ating sarili sa publiko that we are good guy. Are you listening? Si King Saul ganito, di ba? Minanage niya yung sarili niya na maging good guy sa mga kasama niya. O itong si Agag itira natin, yung hari, parang sa ganoon, monumento natin, nahuli natin ang hari ng mga Amalekites. Tapos lahat ng magagandang mga sheep, mga ibukod dyan. Di ba nagustuhan din yun ng mga tao? Ganun ang pinagagagawa nila. Sa tingin ng mga kawal ni mga general ni King Saul, good guy siya. Eto pa. Nung dumating si Samuel, akala mo ko ba pinatay mo lahat? Akala ko ba nilipol mo? Ano yung narinig kong yon? Alam mo sabi ni King Saul? Pang-offering yan. Ayun na naman. Minamanis na naman niya yung sarili niya na siya'y good guy. Pang-offering yan. Kaya pumili kami ng magagandang tupa. Hindi namin pinatay. Pang-offer yan. Anong sabi ni Samuel? Obedience is better than sacrifice. Alam mo, sa Diyos, hindi pwedeng papogi points lang tayo. Ganon, para yung puso natin, hindi pogi points. Yung bang papogi points pala sa tao at hindi papogi points sa Diyos. Di ba minamanis niya yung sarili niya? Kumusta kapatid? Minamanis mo ba yung sarili mo para ka maging good guy sa iba? Pero deep inside of your heart, ay hindi okay sa harapan ng Diyos. Kaya binagsakan ng Diyos una, tinanggal ang Espiritu ng Diyos. Pangalawa, binagsakan ng evil spirit na halos siya'y maluko sa depression. That is number 1 point. Situation. Situation na hindi natin gugustuhin when we disobey God. Yung bang estudyante, uuwi ng bahay,
Abay, akala mo talagang nag-research Talagang ang dami mga librong dala. Iminamanage yung sarili niya sa magulang niya na talagang nag-aaral siyang mabuti. Nung pala nakipag-date. Kukuha daw ng entrance exam. Pero doon makikita mo naka-entrance doon sa SM. Ang tagal bago umexit. Kasi entrance Huwag pong ganun mga kapatid. Lagi nating iisipin na ang Diyos ang dapat nating audience sa buhay natin. Amen? Number 2 point. Mabilis lang to. Supremacy. Diyan pa rin sa verse na yan, meron tayong makikitang point number 2 dyan. That is supremacy. Tignan nyo yung supremacy ng Diyos sa spirit world. Nakita nyo po ba? Yung Holy Spirit, kaya niyang tanggalin kapag nagdi-disobey ka na. At yung evil spirit, kaya niyang ipadala. Ibig sabihin, when we talk about authority, when we talk about powerful, when we talk about spiritual world, ito'y walang iba kung hindi ang Diyos. Ang Diyos ang may control ng spirit world. That is supremacy. At hindi po albularyo. Abay, kung makaasta ang mga albularyo, kala mo mas makapangyarihan pa siya doon sa yung sumasanib kuno. Naalala ko tuloy, habang nagkukwentuhan kami ni Ninang, parang may sanib din to Sanib pa ako tinutusok Kwentuhan kami ni Ninang kasi may nakaka-relate si Ninang Lloyd sa akin noon, tsaka Ninong One. Meron kaming kapitbahay, may sakit sa puso, enlargement of the heart. Ngayon, ang ginawa, pinaalbularyo. E di ang ginawa ng albularyo, tinalian. Tapos pinapalo, ano pangalan mo? Ano ang sadya mo? May sakit sa puso Alam nyo, hindi pinakain, kung ano-ano inalay. Inuwi ng bahay, ilang araw lang namatay na. Bakit po? May sakit sa puso Mga kapatid, kung ang issue mo, evil spirit, mga impacta. Kung yan ang issue mo, huwag mong dalhin kung kani-kanino. Dahil ang supremo sa spiritual world, ang Diyos! Amen? Tignan nyo ang Panginoon sa Kristo, yung may inaalihan ng evil spirit. Kilala siya Sabi niya, titirahin mo na ba kami? Yung huhukuman mo na ba kami? Baka pwedeng doon muna kami sa mga baboy umanib. Sabi ng Panginoon, sige doon na kayo. Even Satan, mga kapatid, kontrolado ng Diyos. Kaya kung kayo ay natatakot sa mga mumu, sa mga white lady, yung asset natin, panghipapawid, di ba? Talo China talaga sa atin, Pero magpapahit lang ng langis yan. Tindi ng air asset natin, di ba? Tapos lilipat na yan na ganun. Kung saan ka man natatakot, sa anumang espiritu yan, greater is He that is in you than he that is evil spirit, Satan, than he that is in the world. Amen? Kaya yung may kasabihan kasi dito, diyan daw, may nagpapakita daw diyan na kulay puti, diyan sa may sampalok doon. Meron daw diyan mamaya lingon na kayo ng lingon diyan Kaya nga sabi gano'n, in Jesus' name, alam niyo ba kung gaano kakapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Kristo? Kilala yan ng mga evil spirit. Kaya pag binigkas mo yan, to reach sila Okay, may alala uli ako isang istorya. Kasi nung araw, Sir Jaime, siguro yung mga bago dito, hindi pa alam yung kwentong ito. Ulitin ko lang, pero iba, paulit-ulit na lang ako sa kanila. Ano po? Paulit-ulit. Ganito po yon. Meron po kami noong araw na inaaniban na inibang sect o kulto. Yung bang pag Friday, Brother Jaime, yung bang gumaganon, pag sinasaniban, tapos yung gumaganon yung mata, tapos nagboboses, si Santo Ming, mga ganun ba? Ngayon po, nakakilala kami ni Brother Joel, yung taga-kaibigan ko, Sibul din, taga-Sibul yun. Na-save kami, tinanggap namin ng Panginoon Kristo. Ngayon may gathering kami, dumalo kami sa isang bahay. Sumanib na, gumaganon Gumaganon. Ang trabaho namin ni Brother Joel doon, sa likod.
catching ministry. Kasi tumataob yun eh. Kapag bumuwal, ginagano namin, binabangon namin para manggamot siya. Nung may sumasanib na, kami ay naninibago. Kasi ayaw dumilat. Tapos maya-maya nagsalita, may kalaban. Talong kami ni Joey sa bintana eh. Okay, meaning to say, recognize talaga ng demonyo ang Panginoong Kristo sa puso natin. Tinanggap mo na ba si Kristo sa puso mo? Kung tinanggap mo si Kristo sa puso mo, hindi ka lang ligtas. Recognize ka na may Kristo ka sa puso ng mga evil spirit. Ginulo itong si King Saul ng evil spirit. Sino ang supremo when we talk about spiritual world? Walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya believe God. Hindi sa mga taong, hindi kay Mang Kepweng, di ba? Hindi yung mga puting inahandog, hindi yung beads na kulay pula at saka itim, ang palis doon ng kabag. Walang ganun, amen? Kung ang concern ay spiritual world, you pray to the Lord, amen? Bakit ka pa kung saan ka pa pipila? Saan ka pa pupunta? Dumirekta ka sa makapangyarihang Diyos. At tingnan nyo nga, sino nagpadala ng evil spirit kay Saul? Ang Diyos. Even Satan, nagpapaalam pa sa Diyos kung gagalawin na ba niya si Job o hindi. Hindi pwedeng gumalaw ang mga evil spirit without the permission of God. Therefore, pray to God. Evil spirit. Ngayon po, napakahusay ng mga servant o mga advisor ni King Saul. Bakit po? Verse 15. And Saul's servants said unto him, Behold now, an evil spirit fear God, troubleth thee. Galing ng servant, Na-recognize nila ng mga servant. Nako, ang gumugulo, ang nagbibigay ng depression kay King Saul, kaya siya halos maluko, ay evil spirit na ipinadala ng Diyos. Na-recognize. Talagang mahuhusay itong mga tauhan ni King Saul. Dahil sa husay nila, point number 3, suggestion. Suggestion. Ito ang kanilang suggestion. Let our Lord now command thy servants, which are before thee, to seek out a man who is cunning player on an harp. Pag sinabing cunning player, ito po yung skillful, mahusay, bihasa, na tumugtog ng harp. Akin pong ni-research, ewan ko kung gaano katotoo ito, nung araw daw ang string ng mga harp is yung intestine ng mga hayop na pinapatuyo. Ewan ko kung large or small. Palagay ko large para mahaba-haba. Okay. And it came to pass, when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hand, and thou shalt be well. Matatalino ang mga advisor ni King Saul. Ano po advice? Maghanap tayo ng bihasa na tumugtog ng harp. Pag kayo ay inaalihan ng evil spirit, patugtugin mo lang yan at magiging mabuti ang iyong pakiramdam. Alam niyo po mga kapatid, meron pong tinatawag na music therapy. Sabihin niyo nga po, music therapy. Ayan. Noong 1985, mayroong mental hospital sa Great Britain. At yung structure ng building nila katulad ng structure ng building natin. Merong right wing at saka merong left wing.
Itong right wing ng kanilang building, mental hospital po ito. Ibig sabihin yung halos katulad ng kaso ni King Saul, yung nasisiraan ng ulo. Yung pong right wing ng kanilang building, meron pong katabing chapel. Katabi. Kapitbahay na chapel. At araw-araw, Brother Jaime, sa chapel na yun, kumakanta si Milea Salonga. Amen? Puro himnaryo kinakanta araw-araw. Hindi lang Brother Jaime pinangalanan eh. Pero tiyak ko, Berean Bible Baptist Church yun eh. Malipangpang yun eh. Araw-araw may kumakanta roon. Kaya yung mga may mental problem na sa right wing nakatira, napapainggan nila yon. At inobserbahan ng mga doktor, yung mga nasa left wing, at saka yung nasa right wing, nakakapakinig ng Milea Salonga, ng Berean, kinumpare nila. Sabi nilang ganon. Alam niyo po ba nung kinumpare nila kung ano nangyari? O next Sunday. Sabi nilang ganon, mas mabilis ang pagaling nung nakakarinig ng magagadly music. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, choir, listen carefully. Napakalaki ng role ng ginagampanan nyo pag kayo'y umaawit. Itinataboy nyo ang mga impakta sa building na ito. Naniniwala po ba kayo doon? That is music therapy. Alam nyo, kung meron man kayong mga karamdaman mga kapatid, try nyo po ito. Makinig kayo ng mga worldly. Mapapasama kayo nun. Makinig kayo ng mga godly music. Kontratahin nyo si Milea Salonga. Amen? Nararamdaman nyo ba every time na may kakanta ng godly? Our choir, quartet, solo. Di ba nakaka-relax? Because may power ang music. Kaya nga, mas binababuti natin, bago preaching, kakanta muna sila. Para pagkanta nila, dahil kayo ay na-relax na, pag preaching na, mga tulog na kayong lahat. Na-relax na eh. Wala nang gumagambala sa inyong mga isipan, di ba? Nataboy na lahat eh. Kaya hindi ko kayo masisisi kapag preaching time na, mga tulog kayo. Normal po yun. Amen? Your ministry choir, kaya ko lagi kayong ina-appreciate at pinasasalamatan. Ang ministry nyo ng pag-awit ng mga godly music, it will impact us. Amen? Godly music, kayang magtaboy ng mga evil spirit. That's why, maingat ang simbahang ito sa panunuri kung anong awitin ang aawitin sa simbahang ito. Amen? Dahil music is powerful. Nalulungkot ka, bigla ka pang nakarinig ng love song, lalo ka nalungkot. Sumakay ka ng jeep, nagpatugtog ng yung dug-dug, tug-tug-tug-tug-tug. May magaganong-ganong ka na. Naalala mo, baptist ka nga pala. Ay, baptist ka pala ako. Dadalin yung iyong kaluluwa, yung katawan ng music. Kaya tayo nag-meeting kami itong mga ito, andito na si Rian. Part na siya ng ministry. Meeting kami kahapon, sinusuri namin yung mga himnaryo. Alin ba dito yung himnaryong ang pinupuri is sarili? Sino ba yung author? Nire-research namin yan. Mga godly ba yung author? Ano yung kanilang testimony? Ano yung lyrics? Pampuri ba sa Diyos? Sinusuri natin yan. Kaya wala tayong drums dito eh. Kasi ganito mga kapatid hindi na akma na meron kang electric guitar dito tapos naka-necktie ka.
Hindi na akma, di ba? Magti-t-shirt ka na lang ng itim nun. Para akma. At saka magsusuot ka na rin ng maong na may kagat ng ng daga. Di ba? Hindi na akma yun. Drums. Alam nga naman naka-drums kayo, naka-necktie ka pang ganun, palo ka ng palo. Hindi na. Medyo hahabaan mo na yung buhok mong pag gano'n. Di ba? Yung Dao Ming Su. Hindi natin ginagawa dito sa church yung mga ganun-ganun. Amen? Kasi powerful lang music, tapos kung ano-anong music ang papapasukin natin, powerful yun. Kailangan yung musika natin talaga dito yung mga pantaboy ng mga impacto. Di ba? Hindi yung dadalhin pa natin mga impacto dito sa church. Tama po ba? Magkaganon ka, ganun pa lang, mukha ka ng impacto nun Di ba? Kaya pinipili natin yung musika dito sa church. At least dito ba lang sa church, matino music. Ewan ko lang sa bahay nyo. I tried my best. Amen? Naituro ito. Amen? Because music is powerful. Totoo po ito, i-research nyo ito, 1985. Sino buhay na nito, 1985? Ako, buhay na ako nito No? Dahil 1984 ako noon Music is powerful. Kaya yung mga earpods sa nga tawag yan. Tsaka yung mga, basta yung mga ganyan, yung mga susuot dito. Earplug. Make sure na ang pinapakinggan nyo ay pantaboy ng mga impacto Hindi yung wini-welcome nyo pa mga impacto sa buhay nyo. Kaya maingat po ang dapat ang Kristiyano. Meron nag-seminar sa amin noon, si Pastor Raji, yung yung backward masking, yung mga kanta ng mga yung mga ganon, magdadrive ako. Kapag binackward masking mo yan, may mga secret message na imu-impluensya sa tao. No po? Kaya, magaling talaga, Brother Jaime, itong mga advisor, Alam nila, kung ano yung makakatanggal ng mga evil spirit kay King Saul. Ganda ng suggestion nila. Sabing ganoon, maghanap tayong magaling tumugtog ng harp. Kailangan kasi, magaling Baka mamaya yung tumutugtog sintonado, lalong pabuwisit pa si King Saul, sibatin pa yung... Kailangan yung magaling, dapat talaga yung nasa tono, di ba? Kapag nasa tono ang instrumento, magandang pakinggan Di ba? Even yung microphone, nararamdaman yun ba yung ganda ng tunog ng ating microphone dahil sa ilang piraso nakakabit na ceiling na yan? Lalo pag nakubkob yan. Baka mamaya talagang sa ganda nito, Ito sabi ni King Saul. May typographic error ako, ano nyo lang yan And Saul said unto his servants, provide me now a man that can play well and bring him to me. Ngayon kasi maluloko na ako, sabi ni King Saul, grabe itong evil spirit na ito, nade-depress talaga ako. Talagang magulo isip ko. Ngayon dalhin nyo. Number 4, specialization. Verse 18. Ito ang sabi. Then answered one of the servants and said, Behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, that is cunning in playing, skillful sa pagtugtog, a mighty, valiant man, and a man of war, and prudent in matters. Pag sinabing prudent in matters, magaling magsalita. And comely person. Pag sinabing comely person, gwapo. And the Lord, ito mas malupit, and the Lord is with him. Ano ibig sabihin natin ng specialization? Ibig sabihin natin dyan, si David, expert. Saan siya expert? Una, sa pagtugtog ng harp. Pangalawa, expert siya sa pakikibaka. Mahusay magsalita.
Alam niyo mga kapatid, nung time na ito, na idinidiscuss ito, bata pa si David. Pero ang dami na niyang expertise. Marami na siyang mahusay na siya sa maraming bagay. Ibig sabihin itong batang ito, hindi siya tamad. Pag-aralan yung mga bagay na makakatulong sa kanya, sa kanilang pangkabuhayan, at sa kanya bilang isang individual. Ibig sabihin, Sir Jaime, itong batang David na ito, hindi pa bigat sa magulang. Maraming alam eh. Sa batang kalalagayan ni David, eto nga eh. Isa daw sa mahirap tugtugin na instrumento, harp. Mahirap yun, just imagine, tinaga ni David na pag-aralan ng harp. Tamad ba o masipag? Sipag! At ito pa nakakatuwa kay David. Pag yung isang bagay gusto niyang makatutunan, talagang ginagawa niya yung sarili niyang expert. Talagang hinuhusayan niya. Sa pag-aasapaga ng tupa, mahusay din. Sabi nga ganun eh, ni walang nadali ng leon ni isang tupa dahil sa pagbabantay niya sa tupa ng kanyang magulang. Hindi niya yan. Magaling tumugtog. Pupurihin uli natin yung servant ni King Saul. Alam niyo ba yung servant ni King Saul? Magaling na intel. Di ba? Intel, di ba? Nalaman niya kagad na mayroong taga Bethlehem ito. Kaya Brother Jaime, yung pasahod nito, deserving. Hindi yung napasok na pala tayo ng mga checkwa. Hindi pa alam ng mga, ano ba yung mga intel natin? Yung pang yung mga ordinaryong tao pa ang, hindi nyo ba napansin yan? Bawat pogo malapit sa kampo ng sundalo natin. Are you with me? Alam nyo, isa talaga sa husay ng bansang Israel, intelligence. Yung mga intel nila. Isa sa husay ng bansang Israel, yung kanyang mga intel. Okay. Sabing ganoon, meron akong alam. Taga Bethlehem ito. Matapang ito. Mahusay tumugtog ito ng harp. Gwapo ito. Talagang yung lahat ng katangian, yung biodata, yung resume ni David, alam niya. Una po, pag-usapan natin ito. Kung papansin ninyo, yung mga words na ito, hindi po yan aksidenteng nasulat sa Biblia. Dinoble pansin mo Brother Jaime. Nung sinabing cunning playing, okay na yun eh. Pero tignan niyo yung dinoble. A mighty valiant man, matapang. Another thing, a man of war. Ibig sabihin, dumiin ang verse sa gera. Sa isang taong mandirigma. Alam niyo po ba o hindi niyo pa alam? 60 to 70% sa Bible, yung buong Bible, buong King James Bible, pag binasa natin ng buong Bible, ito po yon, 60 to 70% ang pinag-uusapan dito, gera. Battle of Armageddon, armor, shield of faith, breastplate of righteousness, at yung sinabi ni Paul kay Timothy, basahin natin yan, 2 Timothy 2 verse number 3, Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Alam niyo yung significant nitong 60 to 7% na laging binabanggit ng Bible, lamang na binabanggit ng Bible, gera, sundalo ka, gera, labanan, sundalo ka, gera, labanan,
sundalo ka. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, gera, labanan, sundalo ka. Ulitin niyo po, di ko marinig eh. Gera, labanan, sundalo ka. Di ba sundalo ka ng Diyos? What is the significance ng bagay na ito? Kwento ko po ito sa inyo. Nung kakwentuhan ko po yung sundalo natin, si Mac ng Scout Ranger, sabi niya sa akin, Pastor, kuminsan 7 araw kami sa bundok. At kapag may dala kami, Tatay Celso, sabi niya ganun, na Skyflex, kinakain namin yun ng gabi. At kailangan, pag kinain namin yun ng gabi, walang tunog. Yung pagbubukas pa lang ng Skyflex, may tunog na yun eh. Pero bubuksan nila yun sa gabi nang walang tunog. Try nyo nga yun. Pag-uwi nyo mamaya sa bahay, punta muna kayo ng RCS, bili kayo Skyflex. Pag-aralan nyo, bubuksan nyo yung Skyflex na walang tunog. Bubuksan nila yun ng dahan-dahan. At kapag nabuksan nila yun, kakainin nila yun na walang tunog. Kailangan pagkagat mo yung Skyflex, hindi ka ganon. Kailangan na walang tunog. Bakit naman kaho ganun pinapahirapan yung mga sarili nyo? Gutom na kayo. Sabi niya, Pastor, kasi kapag narinig yan ng mga officer namin, kukuhanin yan, sila ang kakain. At pag kinuha nila yan, hindi kami ma-offend. Are you listening? Hindi kami masasaktan. Hindi kami magtatantrum. Dahil sundalo kami. Alam mo, kung titignan mo lang talaga ang katotohanan na sundalo ka ng Diyos, yung sakit na appendicitis, wala sa'yo yan. Kaya lang dinadaya tayo ng dyablo. May kinuwento sa akin ng kuya ko. May dala siyang duyan. Sa bundok ulit. Kinabit niya dahil gabi na matutulog siya. Nakita ng officer. Kinuha ang kanyang duyan. Doon siya natulog saan? Sa lupa. Hindi siya nasaktan. Hindi siya na-offend. Hindi siya nanghihinakit. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Bakit? Sundalo siya. Are you with me? Sabihin mo sa katabi mo, sundalo ka. Huwag kang padaya sa impacto at impacta. Amen? Dapat tumitindig ka. Dapat strong ka. Dapat yung sinasabi ng Bible, endure hardness. Wala akong Skyflex, kinuha ng aking officer. Gutom ako, but I endure hardness dahil ako'y good soldier of the Lord. Marunong mag-endure ang sundalo. Matutulog ako sa lupa, kinuha ng officer yung duyan ko. Endure! Alam niyo mga sundalo, kapag ka-officer ka, may puto ka na ganyan, sinabi ng officer mo, tumakbo kang gano'n, tatakbo ka. Sino sa inyo nakakita ng labanan? Gera ha? Tapos may isang sundalo na sa isang sulok at nagtatantrum. May nakita na ba kayong ganyan? Kasi walang ganong attitude ang mga sundalo. Kasi ang mga sundalo, tinrain sila na maging matining ang kanilang kalooban, matatag ang kanilang kalooban. Are you listening? Kaya nga, maganda to eh. Dapat daw ang mga Kristiyano, kahit papaano may training ng pagiging sundalo. Yung gagapang ka, etc. na hindi ka magre-reklamo. Walang nagre-reklamo. Di ba may mga kasabihan na, obey first before you complain. Kasi ang training ng sundalo, walang complain. Sunod lang. Second Timothy 2:4. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Ang sundalo daw, hindi na siya magbibigay pa ng panahon na walang kinalaman sa pagiging sundalo niya. Kung hindi yung kanyang popokosan
ang kanyang ipa-priority, yung patungkol sa pumili sa kanya bilang sundalo. Ganyan po ang Kristiyano. Ang pupukusan natin, magko-concentrate tayo kay Kristo, ang Diyos na pumili sa atin. Kung ano ang command ng Diyos, doon tayo magpo-focus. Wala daw, no man. Dapat ganun, no man that warreth entangle himself with the affair of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Okay. Kaya itong si David, hindi niya alam na yung minamaster niya sa pag-aalaga ng tupa, yung pagtugtog niya ng harp, makakatulong yon sa future career niya. Hindi niya alam. Pero ang ginagawa lang talaga ni David, pupukusan ko to, magiging expert ako doon. Yun lang nasa isip niya, tutugtog ako. Siguro pag naiinip si David, tutugtog siya, tinutugtogan niya yung mga tupa niya. And then, siguro panayang gano'n niya, slingshot. Pinamaster niya. Yung pang may target. Ganon lang siya. Matapang. Kahit sumugod ang leon, lalabanan niya, matapang. Napansin nyo ng intel ni Saul. Kaya na maghahanap na, eto na. Sabing ganoon, verse 19. Verse 19. Wherefore Saul sent messenger unto Jesse, and said, Send me David thy son, which is with the sheep. Brother Jaime, nilagyan ko ulit ng kulay pula para madiinan natin ito. Pansinin niyo po ito. Si David ay inanoint na bilang hari. Pero nasaan siya? Ayun. Nagpapastol pa rin. Hindi astang hari. Hindi sinabing ganon. Anointed na ako ng king. Hindi na ako dapat nagpapastol yan. Kuya, kayo pumunta ron. Anointed na ako ng hindi ganon. Hindi siya umastang hari agad. Kaya yung karakter talaga ni David, nagustuhan talaga ng Diyos eh. Bakit po? Humble. Anointed na pero nasa pastulan pa rin. Nanatiling nagpapastol ng tupa sa parang. Ganito ka-humble si David. Ganito ugali ni David. At ganito ang puso ni David. Hindi yung kung makaasta ay parang mahusay at magaling. Hindi ganun si David. Ang asta ni David, astang humble sa paningin ng Diyos. Saan tatawagin? Nandun, nagpapastol pa rin ng tupa. Hindi siya after sa posisyon. Are you with me? Wala sa kanya yung ganun. Kahit anointed na siya na king, wala sa kanya yon. Kung ano yung trabaho niya, magpo-focus lang siya sa trabaho niya. Alam niyo, sa number 5 na point na ito, dito ako nahirapan kung paano ihahanay na mayroong letter S. Pero may naisip akong paraan, at ito naman talaga ay biblical, number 5. Papaliwanag ko pa ba ito? Alam niyo na. Papaliwanag ko pa ba? Okay, paliwanag natin. May batas na tayo dito about Sharon. Kasi sa Brother Jaime, ang Sharon niyan, biblical talaga yan. If you remember yung feeding of the 5,000, sabi ng Panginoon, yung mga natira, i-Sharon nyo. Ipunin nyo. Kaya lang, ang biblical na Sharon niyan, after nang mabusog ng mga tao. Yung tapos na yung kainan. Yun ang biblical Hindi yung hindi pa nagkakainan, nakasyaro na. Unbiblical yon. Hindi gusto ng Diyos yun. At hindi rin gusto ng birian yun. Amen? Ang Sharon niyan na biblical, yung busog na lahat. Yung leftover na lang ang isya-Sharon. Hindi yung ay gusto ito ng mister ko, ay gusto ito ng panganay ko. Abay, hindi pa nag-uumpisang magkainan mga naka-plastic na. Hindi po yun biblical.
Okay, punta na tayo dito. Ito po ang senaryo. Nung pumunta na yung servant kay Jesse, pinaalam kay Jesse, ito ang ginawa ni Jesse. Verse number 20. And Jesse took an ass laden with bread. Di ba nagbalot na? Siya rin yan, di ba? Nagbalot ng tinapay, bottle of wine, and a kid, and sent them by David, his son, unto Saul. Pinagbalot. Ano ang ipinoportray? Ano ang aral sa verse na ito? Listen carefully. Nakita natin mga kapatid, kung papaano ang respeto ni Jesse sa God's anointed. Ayaw niyang papuntahin si David sa palasyo nang walang bitbit, walang regalo. Ibig sabihin, itong si Jesse, kinikilala niya yung God's anointed na dapat binibigyan ng regalo. Another thing, makikita natin na itong si Jesse kung papaano niyang ino-honor yung God's anointed. Di ba, Lester, maaalala mo, yung may pagkakataon na si David at saka yung kanyang tauhan, napatayin si King Saul. Naalala niyo yan? Anong sabi ni David? Touch not the anointed. Ako'y naniniwala, impluensya din ito ng tatay niya. Listen carefully. Napakahalaga ng role ng tatay. Kapag ang tatay may respeto sa lingkod ng Diyos, napakalaki ng possibility na ma-impluensyahan niya ang kanyang pamilya to respect God's anointed. Kaya alam niyo si David, hindi na siya nahirapan magpasya. Titirahin ba nila si King Saul? Hinahunting siya, papatayin siya. Uunahan ba niya si King Saul? Hindi na nahirapang magpasya si David dahil noon pa man nakita na niya ang desisyon na ginagawa ng kanyang tatay patungkol sa man of God, patungkol sa God's anointed, na dapat ang God's anointed nire-respect. Kahit pa nga masama ang God's anointed. That is the influence of Jesse to David. When David said, touch not the anointed, ang pumapasok sa isip malamang ni David, yung pagtrato ng kanyang tatay kay King Saul. Pinadala niya, huwag kang pupunta doon na wala kang bitbit. Huwag kang pupunta, magdala ka ng tinapay, bottle of wine, laden, and then kid. That is how he respect God's anointed. How he honor God's anointed. Amen? Amen? Number 6, standing. Standing. Pag sinabing standing, kalalagayan ni David. Anong kalalagayan? As I said, nabanggit ko na kanina, hindi nga naging kapitan ng barangay si David. Amen? Pero sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kung ang kailangan ko, training bilang king, gagawa ang Diyos ng paraan, gagawa ng sitwasyon, gagawa ng senaryo ang Diyos para ako ma-train bilang king. Here's the standing of David. Verse number 21. And David came to Saul and stood before him, and he loved him greatly. And he became his armor bearer. Nung tumayo na si David na ganon, siguro tinignan ni King Saul mula sa paa hanggang sa anit, sa buhok. Ang impression kagad ni King Saul, wow, kaibig-ibig naman tong batang ito. Meaning to say, yung si David, as a whole, character, attitude, listen carefully, hindi nakakainis. Tama po? Kasi hindi naman lahat ng kabataan lovable.
Kaibig-ibig ang mga pormahan, mga galawan. Hindi lahat ng kabataan ganun. Talagang yung attitude ko, minsan maiiling kayo eh. Yung bang, nakaiwan na naman ang baso doon sa By the way, sisinupin ko na po ngayon, announcement, sisinupin ko na po lahat ng utensil. I tried my best, but okay po, kaya kanya-kanya na po tayo ng dala ha. Okay po? The attitude, the character of David. Sabi nga noon, naku, kainam na bata na ere. Naku, kasipag na bata na ere. Naku, napakagalang na bata na ere. Naku, kagiliw-giliw na bata ito. Sabi nga noon, sige nga, dito ka na lang. Tapos, ikaw na magdadala ng mga armas ko. Pagkakatiwalaan. Amen? Alam nyo talaga yung good character, dadaling ka talaga sa tamang karir mo. Amen? Imagine niyo na, nasa tamang training ground na ba si David? Parang hindi. Nasa tamang training ground na ba si David? Siyempre. Bakit po? Eto siya, ayan na ang hari. Nakikita niya na yung galawan ng hari, yung mga desisyon ng hari, mag-command ang hari sa mga sundalo, umupo ang hari, makipag-usap ang hari, makipaglaban ang hari. Bakit po? Kasama siya, armor bearer. From anointing to training. God is good. The Lord is my shepherd. I shall not want. If you need training, ipoprovide ng Diyos. Sa tamang lugar, tamang training ground. David, umalis ka niya dyan sa pag-aalaga ng tupa. Palasyo ka. Verse number 22. Dito na tapos. And Saul sent to Jesse, saying, let David, I pray thee, stand before me, for he hath found favor in my sight. Ito mga kapatid, yung request ni King Saul sa tatay. Nagpapaalam yung hari sa tatay. Baka pwede, Jesse, wag mo nang pauwiin ito. Wag mo nang pagsugahin ito ng tupa. Baka pwedeng dito na lang sa palasyo. Yung bang hindi na mag-uuwian. Hindi lang siya contractual na 3 months. Hindi. Dito mo na siya patirahin. God is good? Ayun. From anointing to training. I do believe mga kapatid, nakita ni David yung mga do's and don't bilang hari. Kaya nung maging hari na si King David, alam niya na gagawin niya. At yung mga hindi dapat gawin. At isa sa nakita ni David sa buhay ni King Saul, hindi dapat sinusuway ang Diyos. Kaya pag nagkakamali si David, nagkakamali din siya eh. Yung bang pagsisisi niya. Si King Saul kasi nung magkamali, hindi naman nagsisi eh. Doon natuto si David sa mga aral at leksyon na nakita niya sa palasyo. At napakagandang training dahil mismong nandoon siya. Sa mga gagraduate, di ba may OJT kayo? Ano ibig sabihin ng OJT? On the job training. Itong si David nag-undergo sa on the job training. Hindi lang nakadrawing ang computer at saka merong drawing din na QWERTY na keyboard. Kung hindi, binigyan talaga ng computer at QWERTY talaga na keyboard. Effective na ganon ang training? Yes. Wag nang pauwiin. Wag nang pauwiin. Kaya, sabi ng Bible, for he hath found favor in my sight. Lugod na lugod ako sa batang ito. Wag nang pauwiin. Ano po? Church, mga kabataan, medyo magkakaroon din tayo kuminsan ng evaluation. Amen? Nawa tayo bilang mga kabataan, tayo yung kinagigiliwan ng ibang tao. Amen? May bang pag kayo ay napunta sa mga tito at tita nyo, yung kinagigiliwan kayo, yung bang hindi nyo na kailangang utusang maghugas ng plato, magsaing,
etc. At sa murang isipan ninyo o sa panahon ng inyong kabataan, mag-focus kayo sa mga bagay na mayroong pakinabang. Amen? Tumugtog kayo ng organ at maging expert kayo sa organ. Amen? Kumuha kayo ng ministering ganon. Eto, kumuha na ng ministry. Gusto nilang maging expert sa PowerPoint. Amen? Yung bang mag-concentrate kayo, maging expert kayo sa mga bagay na mayroong pakinabang. Hindi yung walang pakinabang. Kapag walang pakinabang, Brother Jaime, ang tawag doon, nag-uubos ka lang ng lakas at saka ng oras. Walang kwenta. Kaya itong si David, ang daming alam sa buhay. Kaya sabi ng Bible, ni King Saul, nalugod ako sa kanya. Bilang kabataan ng Berean, maging equip tayo sa maraming bagay. Okay, verse 23, at dito tayo magtatapos. Ito po ang nakalagay. And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp and played with his hand. So Saul was first refreshed and was well. Second, and the evil spirit departed from him. Ano pa ibig sabihin nito na refresh, was well, evil spirit departed? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, when we say refresh, physically, refresh. Tumutugtog eh. Pag sinabing was well, emotionally, okay siya. At pag sinabing evil spirit departed, spiritually, okay siya. Ibig sabihin, again, ulitin ko lang, ang music ministry, tatlo ang tinitira sa tao. Physically, emotionally, and then spiritually. Again, church, pakisala po ang musika na pinapakinggan nyo. Kung kayo ay stress na sa trabaho, itry nyo pong makinig ng mga godly music. Try nyo lang, wala namang masama. At ito kasi ang naging dating, naging outcome kay Saul when David played harp. Refresh. At dito tayo magtatapos, mga kapatid. Dito pala muna tayo sa music. Natutunan din pala ni David na napakalaking mahalagang sangkap bilang hari yung music. Di ba? Kaya yung Book of Psalms, puro awitin. Di ba? Alam niyo, church, yung pangunahan mo ang isang bansa, stressful ito eh. Ang daming problema nito eh. But because of good music, para kang na-unwind, nare-relax. Amen? To God be the glory, great things He hath done. The word that He gave us His Son. Sing with me. Who in His life an atonement for sin, and open the light gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Wala na mga impacto. Okay na yung mga itsura nyo. Kanina eh. Mukha na kayong sinasapian eh. Amen! The purpose of training is equipping. Hindi ka pinapahirapan, hindi ka pinatatamaan lang sa preaching. The purpose of training is equipping. 2 Timothy 3:16. All Scripture is given by inspiration of God.
It is profitable for doctrine, kapakinabang sa doktrina. For reproof or for rebuke, kapakipakinabang ang Word of God. Hindi ka lang nire-rebuke. For correction, hindi ka lang ikinokorek. For instruction in righteousness, para umayos yung buhay natin, para tumuwid ang buhay natin. Ito yung Bible. Verse 17, the outcome of training. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished or thoroughly equipped unto all good works. Every time you go to the church and listen to the preaching of God, ang tawag dito, Brother Jaime, training. At ang purpose ng training, equipping. Para tayo ma-equip, para tayo tumibay, para tayo lumakas, para tayo may panglaban, para tayo makigera, para hindi tayo talunan, para tayo victorious. That is the purpose of training. Para tayo equip. Amen, church? Itinrain ng Diyos si David sa palasyo. At kitang-kitas natin ang buhay ni David nung maging hari na, well-equipped. Nakita ni David sa buhay ni King Saul, yung correction ng Diyos, hindi nagpapakorek. Yung rebuke ng Diyos, hindi nagpaparebuke. Lesson sa akin to. Ang gandang training, kitang-kita ko ang outcome. Pangit! Ako na hari. Yung rebuke ng Diyos, magpaparebuke ako. Yung correction ng Diyos, magpapakorek ako. Yung sabi ng Diyos, dito ako dadaan. Bakit? Na-train na ako, na-equip na ako kung anong gagawin ko ngayon bilang hari. Tayong lahat, tayo manalangin. Ama naming Diyos, ang daming pagsaway na gawa ni King Saul, pero hindi nag-repent. Nakita yun ni David. Na-equip siya sa training. Alam niya na yung mga do's and don't. Kaya nung siya'y maging hari na, naging kagamit-gamit sa kanya ang training. Nakita niya na kapag nagkamali si Saul, hindi talaga nagre-repent. Kaya nung siya'y maging hari na, grabe ang kanyang repentance pag siya'y nagkakamali. Kaya niyo siya tinawag, Panginoon, a man after God's own heart. Because of the character, because of attitude, because of the training na kanyang pinag-undergohan at siya'y naging equipped. Kami bilang mga anak niyo, Panginoon, ito ang Word of God. Ito ang training ground namin. Ito ang training equipment namin, your Word. Salamat po dahil sa pamamagitan nito, ginagawa mo kaming matibay, ginagawa nyo kaming matatag, iniiwas nyo kami sa resultang hindi maganda because of your Word. Kaya Panginoon, mahalin namin ang inyong salita. Huwag laging ang iniisip namin ay pinatatamaan, kung hindi, itinatama kami ng inyong salita. Come on, church. If you are not saved, hindi mo talaga tiyak ang iyong kaligtasan. Ang Bible ay hindi ito religious book. Ito ay guide. Ito ay giya kung papaano maligtas. Kung papaano maligtas, mayroong nag-alay ng kanyang buhay 2,000 years ago. At ito'y walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan para magkaroon ka ng tagapagligtas. Si Kristo ang kailangan mo para ikay maligtas. Mga kapatid, kung kinausap ka ng Panginoon, at eto, nag-undergo tayo ng training ng Diyos para tayo ma-equip, para tayo tumatag. Come on, you talk to God. You pray to the Lord. Bukas ang ating altar para kausapin ng Panginoon. Pasalamatan natin, O Panginoon, salamat sa buhay ni David.
Tunay nga, Ama, na hindi kayo nagkukulang sa matapat ninyong mga lingkod. If we need training, binibigay niyo sa amin ang tamang lugar ng training. At salamat, Panginoon, ang church na ito, ang tamang lugar na i-train niyo kami sa pamamagitan ng inyong salita. Come on, you talk to God. When you talk about discipline, gusto mo pa bang ma-equip? Gusto mo pang maging expert sa ministry mo? Come on, you talk to God. Like David, nasa batang murang edad pa lang. Ang dami ng alam. Come on. Meron ka ba bang gustong matutunan? Mapapakinabangan yan sa near future at sa buhay mo. Ama naming Diyos, kayo ang mag-bless sa bawat panalangin namin. Salamat sa principle, salamat sa message, from anointing to training. Salamat sa training na ipinagkakalob mo sa amin. Salamat, kami inyong mga sundalo. Lalaban kami, tatayo kami, dahil sundalo kami. In Jesus' name we pray. Amen.